Na mga kapamilya dahil tuloy-tuloy pa rin ang roller coaster of emotions para sa mga kabataang Pinoy sa loob ng bahay ni Kuya. Matapos ang exciting volleyball at basketball game kung saan natalo ang teen housemates, tuluyan ang nalagay sa alanganin ang mga nominado. Malungkot po kasi we didn't win, kaya that means na mayroon na eviction. Sobrang bigat na ng puso ko. Kasi may chance na pwedeng ako yung umalis. Even though natalo po, narinig ko po talaga sa kanya yung every son would want to hear from his father po na napaka-proud po talaga siya sa akin. Kahit natalo po, yung okay lang po sa kanya. Basta nagbigay ko po yung lahat ko po, Kuya. Ngayong gabi, anong tensyon ang babalot sa bahay kapag ipinaalam na sa lahat ang paglabas ng isa sa mga kasama? Dahil hindi kayo nagwagi sa weekly task, patuloy pa rin sila Christian Heaven at Kisses sa pagiging nominado. Magaganap na ang inyong Ligtas Challenge sa susunod na linggo. Magkasunod na dalamhati naman ang dinulot ng pagpanaw ng lolo ni Maymay at lola ni Edward. Man! Maymay is not the only one who's lost. Come on, on Sunday morning. Ano naman kayang magkahalong tuwa at lungkot ang dala ng pagdating ng ina ni Maymay para dumalo sa libing ng isang butihing ama at lolo. Umangkas na ngayong gabi dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7, naging malaking pagsubok kay Maymay ang pagpanaw ng lolo na malapit sa kanya dahil na rin sa pagiging OFW ng ina sa Japan. Para labanan ang kalungkutan, ginawang abala ni Maymay ang sarili sa mga tasks sa loob ng bahay. Task na di niya alam ay para rin pala sa kanyang pamilya. So kung malaman ng lahat, alam niyo na lahat siguro, except sa isang tao, etong halagang to, para sa abuloy ng pamilya mo, Ate May. Oh, thank you. At since nalagpasan natin yung 20K, may bonus. A chance to meet your mother. Matapos ang halos 2 linggo, dumating na ang takdang panahon. 2 linggo na ang nakakaraan mula nung umalis ka ng bahay ko para umuwi sa inyo. Kamusta ka na ba? Siyempre yung sakit na sa puso, andun yung kuya, hindi pa nawala. Si Papa Joe, kuya, tanggap ko na nawala na talaga siya. Talagang sobrang sakit everyday. Hindi ko talaga nakakalimutan si Papa Joe. Alam ko na proud siya kahit hindi ko nakikita. Pero nararamdaman ko, kuya. Maymay, kaya kita pinatawag ngayon dahil isang balita pa ang gusto kong sabihin. Ano po, kuya? Bukas na ang libing ng lolo mo. Papayagan kitang makilibing. Kuya, maraming salamat po. Hindi mo alam, kuya, kung gaano ako saya sa sinabi mo ngayon. Sobrang saya po, kuya. Kahit sa uling pagkakataon, makita ko lang siya. Hindi mo alam, kuya, kung gaano ako kasaya ngayon. Salamat po talaga. Walang kaalam-alam si Maymay na pamilya niya ang pinag-uusapan ng teen housemates sa mga sandaling yun. Nanay ni Ate May, Ang tagal. traffic daw sa Japan. Air traffic. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon na ito because I want you to pay your last respects to your lolo. Maraming salamat po, kuya. At gusto ko, pagbalik mo sa akin, kahit malungkot ka pa, mas matapang ka na. Kahit hindi ko na may papangako sa'yo, kuya, gagawin ko. Kasi nga, bukas libing na ng lolo ko. Saka pupunta ako bukas.
Okay. Salamat sa'yo. Kuya, makakabuti po yun kay Ate Maymay kasi kailangan niya po na mag-recover po from her loss sa kanyang lolo. Siguro po para na rin po yun sa closure po ni Ate Maymay sa lolo niya. Siguro masama sa yung lolo ko kasi sa ginawa niyo. Sobrang laking pera yun. Tayo parlor. Paano nga kaya mapapanatili ni Maymay ang kanyang positibong disposisyon sa huling pamamaalam sa kanyang lolo? Yan ang dapat nating abangan. Magandang gabi mga kapamilya. Ang isa pa nating kailangan abangan sa loob ng bahay ay ang pagpasok ng Kilig Ambassadors na hashtag. Ano kaya ang kinalaman nila sa bagong weekly task ng housemates? Yan ang aabangan natin bukas. Pero if you can't get enough of the hashtags and the housemates, may pagkakataon pa kayo na makasama sila sa hashtag Big Dance Class sa loob ng bahay ni Kuya na magaganap hanggang sa Huwebes for only 2,000 pesos. Hindi nyo lang makakasama ang hashtag sa Teen Housemates sa pagsasayaw, kundi mapapanood nyo rin ang live ang kanilang dance performance sa Kia Theater sa September 24. Samantala, balikan natin mga kaganapan sa loob ng bahay. Maliban nga sa kanyang lolo, isa pa nga sa lubos na pinangungulilaan itong si Maymay ay ang kanyang ina na 5 taon nang nasa Japan para sa kanilang pamilya. At minsan na nga siyang nagbahagi kay Kuya tungkol dito. Minsan pinapakita ko sa kanya na, Ma, please uwi ka na lang. Pero mostly, tinatago ko po kasi sabi niya kasi sa akin kung sa kanya daw, sa akin daw siya kumukuha daw ng lakas po daw. Kaya ginagawa ko yung best ko para kahit lang makita niya ako masaya. Alam ko magiging masaya ka po siya kahit alam ko sabi niya na ako makita po. Kahit lumaki ako sa lola ko, gusto ko pa rin siyang makasama. Dahil na rin sa kabutihan ng teen housemates, bibigyan si Maymay ng pagkakataon na makapilang ang kanyang ina sa panahong kailangan niya ang pagkalinga nito. Ituloy natin, walang kaalam-alam si Maymay na sa araw ring yon ay nakabalik na ang ina sa Pilipinas. Welcome sa aking bahay, Lorna. Opo. Kailan yung huling beses na nakabalik kayo rito sa Pilipinas? Kauwi ko lang nung nag-graduate ng high school yung si Maymay. Yan po rin po yung last na kita namin ng papa ko. Lorna? Opo. Nakikiramay ako sa iyo. Marami pong salamat talaga, Kuya. Ang katotohanan yan, Lorna, hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Isang hamon ang ibinigay ko sa mga housemates ko. Laki rin po na pasasalamat ko sa kanila, Kuya. Sobrang naging tulong niyo po. Makasama ko rin po yung anak ko at makita niyo pa yung huling araw ng lolo niya. Lorna, alam kong mabigat na magpaalam sa iyong ama. Opo. Alam ko rin na mabigat ito para kay Maymay. Pero kung sakaling may magandang bagay, nakakahinatnan ang pagkakataong ito. Ito ay ang pagkikita niyong muli ni Maymay. Mama! Ilan ka na kayo? Hindi ko katoo. Pakilala mo sa akin yung katabi mo. Kuya, pinapapakilala ko po sa inyo si Mama Lorna. Ang aking pinakamagandang mama. Hindi lang ako naano sa ilong ba? Ayun po, kuya, parang hindi ako makapaniwala. Nandito na talaga sa gosh. Bibigyan po kayo ng pagkakataon para personal na makapagpasalamat sa mga housemates.
nang magkasama kayo. Hello, guys! Hello! Ito po si Mama! Gusto niya mo. Hello po. Gulat po ako tingin ko. Kilala niya po kami. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Doon sa task na ginawa niyo. Maraming salamat. At nakauwi ako. Para kay Ate May. Gawa lahat po yun. Gawa niyo lahat. Feeling ko masayahin din po siya pareho ni Ate Maymay. Parang pareho din sila ng ugali. Okay na. Okay naman. Parang magkabatid din po ba? Nagja-joke po. Ano ba? Lahat maganda. Yung relationship po nila as mother and daughter, parang hindi po nagmamatter yung distance. Parang ang gaan po nung pagkatao niya na parang housemate lang din po siya. And ang warm niya po talaga yung adik ka. Ay, oo. lang. Bago ma-housemate na si Ma'am. Malo, no? Nakasibila ka. Nakasen mo. Ano talaga yung kwento sa akin ni Ate Maymay, ganun talaga siya. Just so much better in person. Ay, si Mama. Ay, God, sige na. Parang, nanay na rin ako. Kasi sila ka nanay nila, ma. Habang abalang teen housemate sa pag-estima sa ina ni Maymay, si Edward kausap naman ni Kuya. Okay, Edward. It was about 2 weeks ago when Maymay heard the news about her grandfather. Yeah. It was also around that time that your grandmother passed away. I know how unfortunate it is that you weren't able to go to her wake. That is why I want you to go with Maymay to accompany her and her mother to her grandfather's funeral. Edward. Yes, Kuya. I also want you to hear something. Hi, Edward, it's Dad again. Well, when I heard that you're going to accompany Maymay to Lolo's funeral, my first reaction was to be really proud, of course. You are a link between the PBB life and family life right now, so it's an important role. You're showing lots of maturity in there, and Grandma would be very proud of you, I know that. Grandma's funeral in England will actually take place at almost exactly the same time as Lolo's. I think that's actually a really nice way, because it gives you the chance to pay your respects to both of them in a very unique way. You said a few days ago that you wanted to do well in a task for her because since you got in the house, she's always had your back. Well, you're right about that, but now I think you need to have her back too. Because even when you get back in PBB, remember there's going to be hard times for her behind that bubbly face. She was much, much closer, spent much more time together with her Lolos than even you did with Grandma. Have a safe trip, Edward. Make the most of this remarkable experience, and remember, whenever we see you again, there's no problems we can't solve together. Ingat, God bless. Thank you for that, for letting me hear that, because I did have a lot of questions in my head about everything, you know. He explained everything. I'm not sure what else to say, Kuya. I'm a little bit lost at the moment. I'm sure the pieces will fall eventually. Thank you. For now, I want you to get ready for your journey ahead. I hope this journey will be helpful for both of you to accept the changes in your life. I'm leaving. Huh? What? I'm leaving.
with my Because? Kuya says I'm allowed to go with you, so I can pay my respects to your family and for my. Siguro din mafe-feel niya yung saying goodbye to his lola, and this is in some way can help him to say talagang goodbye sa kanyang lola. I got to hear a message from my dad as well. I don't need that. Maymay, mami ni Lorna, Apo. pumasok na kayo sa confession room. Bye-bye. Sa pag-alis niyo sa bahay ko, ang tanging bilin ko ay maging malakas kayo para sa isa't isa. Be strong for each other. Ang pamamaalam ni Maymay sa kanyang pinakamamahal na lolo sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Matapos ang 4 na oras na biyahe, dumating na si Maymay at Edward sa Camiguin. My family, my big family, I'm happy. Mama Lude, Nanay Piig, Tita, panganay ko, panganay. Masaya kuya kasi nakita ko po yung buong pamilya ko. Lalo na si mama kasi nga nakauwi siya, tsaka si tita, nakauwi sila galing Japan. Edward is here because he can go to the German. So Lola is also there. The day before Papa Jordan can go because it's very far. Para They all seem really nice, although they were mourning, so they were really kind to me as well. Lola, just choose. Samantala, sa loob ng bahay, gumising na ang mga housemates. Habang sa Camiguin, maaga pumunta sa simbahan si Maymay at Edward para ipagdasal ang kanilang yumaong lolo at lola.
know, of course, everybody there was sad there. Everybody was mourning. It affected me as well, and also because I lost my grandmother. For me, it was like 2 funerals for my grandfather and for my grandmother. Nakakatulong talaga si Edward, kuya, kasi wala siguro siya, pag walang nagpapatawa sa akin, nandyan siya para makiramay talaga, kuya. Tsaka, he's a true friend talaga, kuya. Si Edward naalala rin ang kanyang Lola Mary sa libing. When I first heard the news, my heart was heavy, and it feels like you're carrying a burden. And then when I said my final goodbyes, it's like I felt lighter, and you don't feel sad anymore because you get to say goodbye. I feel, you know, that I've made peace with what happened. Susunod. Samantala, sa Camiguin, oras na rin para kay Maymay na magpaalam sa kanyang pamilya. Bago umalis sina Edward at Maymay, isang performance ang ginawa nila para hindi malungkot si Lola Ludi. Ako ay maloko, lumipas sa langit, hindi ko na nakita, pumulok na pala, sayang ang pera ko, tumuloy ng lobo, sa pagkain sana, nagusong pa. Naramdaman ko lang po bago kami umalis ay masaya po ako, kuya, kasi noong unang pumunta ako doon umiyak si Maludi, pero yung ngayon po ay hindi na po, kasi nga nangako ako sa kanya na itatry niyo po, diba, na babalik ako doon sa burial ni Papa, kaya masaya siya, kuya. Habang hinihintay ang pag-uwi ni Maymay at Edward, may naisip gawin si Marco sa natutulog na girl sa loob ng bahay. Nagigising agad, pero si Kisses talagang baksak tulog. Paggising naman ng girls, Tulog na lang, tulog na. Bakit ka talaga, promise? Mag-PR ka, Kisses. Kisses, mag-PR ka. Patayin mo na si Marco. Nakusan na yung isa. Ito. May natutulog na. Ganyan, matanggal ka ba? Ulang isa, tumbay. Ang pangit po ng mukha ko. Nagalit talaga ako, kuya, kasi nag-makeup ako tapos dinagyan niya ng pentel pen. Kaya kailangan ko baguhin yung powder sa mukha ko. Tapos yun, umulit ako ng makeup. patuloy pa rin ang kulitan ng mga housemates sa loob ng bahay kahit na wala pa ang dalawang kasama nilang sina Maymay at Edward. At maalala nga natin noong nakarang araw na kahit nanalo ang girls sa kanilang volleyball game, ay natalo naman ang boys sa kanilang basketball game. At dahil dito, hindi na pagtagumpayan ng mga housemates ang kanilang weekly task. Ano nga bang ibig sabihin nito at ano ang naghihintay na kapalaran para sa mga nominado? Bukod dito, isang espesyal na anunsyo rin ang ibabahagi ni Tony sa mga housemates. Ano kaya yon? Panoorin natin. Habang abala ang housemates, biglang narinig si Tony sa loob ng bahay. Housemate!
Ay, hello! Housemate! Alam, ano ginagawa niyo ngayon? I'm sorry, itigil niyo muna yan dahil kailangan niyo magtipon-tipon sa living room at hindaw na. Ready, go! O dahil nandyan na kayo, pakinggan niyo muna yung sasabihin ko. Kinalulungkot kong sabihin sa inyo na hindi kayo nagtagumpay sa inyong weekly task. At ang ibig sabihin niyan, wala kayong weekly budget sa linggong ito. Pero, meron pa akong isang anunsyo sa inyo, housemates, na may kinalaman naman sa nominasyon. Wala pa rin formal na anunsyo sa lahat kung anong naging resulta ng botohan. Kaya naman sa puntong ito, teen housemates, nais kong paalam sa inyo na ang bilang ng nominado ay 3. At ang 3 nominado ay sina Christian, Heaven, and Kisses. Pero ang hindi nyo alam, ay nung isang araw pag sinabi sa kanila ni Big Brother ang kanilang estado, nakabilang sila sa listahan ng mga nominado at may kinalaman ang inyong weekly task sa kanilang estado. O Christian, maaari mo bang sabihin sa iyong mga housemates ang naging kasunduan niyo ni Kuya? Pag nanalo kami na kahit isang beses po sa bawat sport po, is wala pong lalabas this week. Nabigo po kami, which is meron po talagang aalis na isang housemate. That's right. Dahil hindi kayo nagwagi sa weekly task, patuloy pa rin sila Christian, Heaven at Kisses sa pagiging nominado. At gusto kong ipaalam sa inyo na magaganap na ang inyong Ligtas Challenge sa susunod na linggo. Gusto ko muna ring sabihin sa inyo na sa pagkakataong ito na ang huli nating pagkikita. Dahil hindi nyo muna ako makakapiling sa mga susunod na araw o mga linggo dahil kinakailangan ko ng mga anak. Kaya si Ate Bianca muna ang makakasama ninyo sa inyong mga susunod na usapan kasama si Kuya until we see each other again. Thank you! Bye-bye po! Susunod ang pagbabalik ni Maymay at Edward. Matapos makausap si Tony, ay napagkwentuhan ng housemates ang estado ng mga nominado. Oh, next week pa. Ligtas po talaga. It just frightens me. Pero it's something I need to face. Susunodin mo ba yung eviction? Siguro hindi pa rin tapat sa nila. At ang ginagawa ko, minsan ayoko na lang isipin kuya kasi inisip ko, magkakasunod ka. I-accept mo na. And pakita mo ulit kung sino ka sa ligtas. Kahit ano pong mangyari, kahit ilang beses pa nila akong nominate, like I said before, I will keep fighting po, kuya. Kinagabihan, dumating na si Maymay at Edward mula sa libing ni Lolo Joe. We're back! Maymay? Edward? Yes. Kumusta? Kuya, okay talaga, Kuya. Alam ko na matatagalan bago tuluyang mawala ang lungkot sa inyong puso. Ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay talagang mahirap makalimutan. Pero tandaan ninyo, hindi naman sila talagang umalis. Dahil kung saan man tayo magpunta, lumipas man ang maraming taon, andun pa rin sila sa puso natin. Their memories will stay with us. Pagpasok ni Maymay at Edward sa bahay, tapos, ayun na. Abangan bukas ang pagpasok ng hashtag sa bahay ni Kuya. Show me how you hashtag! At ano kaya ang magiging reaksyon ng boys sa pagpasok ng kanilang ultimate celebrity star? Sino si Edward?
Yes. Yes. At matutupad na ang matagal ng pangarap ni Maymay. Lahat ng yan dito lang sa PBB Lucky Season